Pagkuha namin, meron pala siyang tama. Dito sa may paa niya, sa kaliwang paa niya dito, dugo ng dugo. Bali, walang tigil yung dugo nung paa niya nun. Sinobird ko siya sa coordinator, nag-video, tsaka dun sa mismo BBC may nagulat sila. Dugo yun, ba't nagdudugo? Dugo ng dugo yung paa niya. Good afternoon po mga kalapatids. Bali, welcome po kayo dito sa aming LOP, Jesus King LOP. Ako nga po pala si Isaac Talampas, ng aking airpat na si Joey Talampas, father and son LOP. Yun, siyempre bago natin simulan itong video to, sir, maraming salamat sa Thank you, bro. pag-unlock na makapag-loop visit sa'yo. Yan, sir, pwedeng may pasyal mo kami sa loop mo. Siyempre naman, welcome na welcome po kayo dito sa Yun. aming LOP. Yun, tara, samahan nyo kami. Let's go. Ito nga pala mga kalapatids, yung aming flyers LOP. Tsaka yung sama yung breeders LOP. Ito mga kalapatids, napakaganda oh. Ano to, sir, sariling design nyo na? Yes, sariling design natin. Kasi ito yung nakikita namin na airpat na maganda sa mga ibon natin tsaka sa mga breeders. Pwede hindi kayo nahihirapan magturo ng mga young bird dyan. Ngayon, hindi na bro. Ayun, mapapansin mo yung mga batch to ng pang north natin. Nakabilad sila. So far, netong last season, wala tayong nawala. 0 overplay tayo. Oh, ayos, ang galing. Yan, sir, pwedeng may pasyal mo kami sa loob ng loop nyo. Tara, bro. Pasyal kayo dito. Yun, tara, samahan nyo kami. Ngayon kalapatids, ito naman yung loob nung loob namin sa taas. Ito naman yung laman niya sa loob. Ito mga kalapatids, so kahit naulan, no, makakapagpakain ng maayos. Ito yung mga cock ulit. Then yun yung mga hen. Ito, magkahiwalay. After breeding, diretso na sila dyan, sir. Dito na sila after breeding. Sir, ano itong mga nakasabit sa inyo dito? Ayan bro, bali yan is Lysol. At least sinasabitan natin para at least maganda yung flow ng hangin. At saka at least iwas virus. Sakit sa mga alaga natin. So far naman, nagiging okay naman. At least hindi sila ganun ka-prone sa sakit o hindi lagi nagkakaroon ng sakit sa loob. Ito naman yung sa flyers slope. Dito yung mga ang north natin, and dito yung mga south. Ngayon walang laman, nasa labas kasi sila lahat. Mga naka-viewing. Meron tayong mga box perch dyan, tsaka yung widow wool. Para at least, pag ginagamit natin yan, pag derby, pag motivation natin sa kanila. Diyan tayo nagbibigay ng mga kapares. Pero ikaw pala, sir, anong taon ka nag-start sa pagkakalapati? Ang nauna talagang magkalapate bro, yung airpat ko. Bali yung airpat ko talaga ang mahilig sa kalapate. Bata pa lang ako, maliit pa lang ako. Nag-aalaga na yan, meron na sa likod ng bahay namin yan, may kalapati na siya. Pero alaga-alaga lang, patuka-patuka lang. Then yung airpat ko, nahilig din po yan sa mga fancy pigeon. Yung mga Budapest, yung malalaki mata, tsaka yung mga malalaki ilong. Ngayon, nung medyo nagkaedad na ako, doon ako nagkahilig. Bali, ako lang yung nahilig. Kasi meron akong kuya, hindi naman nahilig. Bali, ako lang yung nahilig. Then after nun, ako na yung nag-iya kay airpat na sabi ko, Pa, karera naman tayo. Masubukan natin yung mga alaga natin. Kamusta naman, sir, yung unang sabak nyo sa karera? Bali, yung unang lipad namin, bro, itong pandemic lang yon 2020. Meron tayo. Bali, nag-iisa lang yon ibon na yon andyan. Si Eva. Mag-iisa lang siya na niloload ko sa derby. So far, dun nakapagpatapos tayo, kalbayog finisher, tapos nag-lap champion siya ng Naga. Doon kami parang halos lagi talagang nainganyo rin ng airpat ko mag-ibon. Di, unang laro nyo pala, sir, naka-trophy agad kayo. Bro. Kaya, blessing sa Lord yun. Kasi, parang yun din yung naging turning point namin ni airpat na talagang maganda pala, masaya pala mag-ibon. Yun, sir, pwedeng makita yung mga winner mo na ibon. Yes, bro. Kaya pakita natin sa inyo. So, ito pala mga bro kalapatid, si Eva. Yung unang ibon na natin na nilaro. Anong bloodline na to ni Eva, sir? Ito si Eva Vandenbroek. Then, ang ano pala nito ni record ni Eva, yun, kalbayog finisher siya din sa first lap champion siya. E di gaano kayo kasi yan, nung nalaman nyo na lap champion yan? Talagang masaya bro, kasi hindi rin namin inakala na bali nag-abang kami dito ni airpat noon. Biglang kita namin nandito na siya wala pang nagka-clock. Di pa ganito yung lap namin noon bro. Bali yung lap pa namin noon, maliit pa lang na nandun. Sa dulo? Oo, maliit pa lang siya. Then, andito kami ni airpat na upo, kita namin siya dumating. Kaya talagang masabi namin,
Dahil dito kay Eva, doon kami lalong mas nainganyo mag-ibon. Yun. Nung time na yan, nung nilalaro nyo si Eva, may mga alam na kayong mga pabaon. Yung mga time na yun, meron na rin bro, kasi at least napagtanong-tanong tayo, may nag-guide sa atin. So at least nagkaroon na rin tayo ng idea sa mga pabaon, sa mga gamot na kailangan ibigay, lalo pagka derby na, at least pagbigay supplement sa kanila, tsaka para mas mabilis silang recovery. Ngayon sir, ano nang mga diskarte nyo pagdating ng derby na bago na? Meron tayong mga mas in-improve na alam nating makakatulong o yung mas maganda. Pero yun nga, hanggat maaari, at least natural yung binibigay natin. Kamusta naman sir yung mga sumunod na karera nyo after nan kay Eva? Nung simula nun, yung kay Eva, hindi rin ganun kadali bro. Kasi syempre, yung una namin karera, yun nga, sabi ko sa inyo, nanalo. Pero yun nga, akala namin ni Erpat nung una na ganun lang kadali yung magpag-ibon, yung manalo. Pero hindi pala, mahirap din talaga. Kumbaga, hindi siya ganun kadali. Maraming kang kailangang pag-aralan, kailangan matutunan, lalo pagdating sa bloodline, sa breeding, sa conditioning. So, ayun, at least kahit papano naman, kada season nakaka-party naman tayo, super set, then fan race winner. So, ayun, masabi ko siguro, parang sa kada karera mo, lesson, tsaka experience yung baon natin. Hindi man tayo nanalo o natalo man tayo, at least nagkaroon tayo ng lesson na ma-adapt natin sa following season para mas galingan pa natin. Tapos sir, ano yung mga latest achievements nyo ngayon? Ngayon bro, yung pinaka-latest na achievement natin, yung last North sa BBCM NDR, nakapag 6 overall champion tayo, si David, tapos 14th overall champion sa Allbird, superset winner, tapos partaker din siya sa mga iba pang mga category. Bali sir, yun yung umuwi yung kalapati na may dugo sa paa. Tama bro, siya yun. Di rin namin naasahan pagdating ng Santa Ana, umuwi siya duguan. Ayun, ang tibay nun mga kalapatid sir, pwedeng makita. Pwede bro, nasa baba. Nakabreed kasi ngayon si David para sa South Breed. Ayun, tara, samahan nyo kami. Let's go. Ito pala mga kalapatid, si David. Bali ngayon, nakabreed siya sa South eh. Nagsusubo siya ngayon. Bali yung dalawa yung anak niya ngayon, naka-BBC tsaka ERPCI natin. Try natin siya subukan ngayon. Ito mga kalapatid. So, sir, anong, ano na to, bloodline ni David? Bali si David ang bloodline nito, Peter Binstra. Si Peter Binstra, ayun yung direct sa kanya. Bali, apo na siya noon, yung direct namin kay Peter Binstra, na grandson ni Ritter Ploho. Then, yung sa father side naman, anak mismo ni Kyra, ni Sir Barkley Rodriguez. Nakakross sa 520 na full brother ni AFCF Warrior ni Master Raiso. Bago pala mag-start yung first lap derby, sir, ilan yung kinarera nyo? BC North, ang umabot namin ng derby noon, 10 birds. 4 lang dun yung young bird. 6 yung old bird. Isa si David dun sa young bird po. Ayos ito mga kalapatid. So, kamusta naman si David, sir, nung kinakarera nyo simula nung first lap derby? Siguro, masabi ko si David, sa buong team, masabi ko talagang malakas siya. Iba yung ni David kasi ang dali niyang i-recover. Tapos pagdating ng karera, parang baliwala lang sa kanya. Dun sa, nakikita ko dun sa team namin ng North nun. Tsaka napansin ko kay David nun, talagang consistent siya. First lap to fourth lap, bali, ang tingin ko nun, hard race nun mga time na yun sa BBC. Mabilis pa rin siya, speed pa din si David. Yung baga, top 100 pa din siya. Tsaka siya pa rin lagi yung una sa team. Never nga siya halos naunahan sa team namin eh. Lagi siya yung una naming dropper, si David. Then, nung time ng smashan ng 5th lap, tsaka 6th lap, una sa 5th lap ng Apari, smash nun. Bali, akala nga ng BBC nun, magkakapartiyan dahil ang onti nang nag-clock. Si David, nag-top 100 pa rin nun. Ayos. Hindi man kayo nagulat nung dumating niya nung smash race? Bali, nung time na yun bro, hindi na rin kasi kasi nasa bloodline na rin talaga ni David yung pang-smash. Yun nga yung gusto ko kay David na tingin kong nakuha namin ni Erpat sa breeding. Yung gusto rin namin i-achieve. Kasi gusto namin i-achieve yung miski ko hard race, smash race,
consistent pa rin yung ibon. Which is, yun nga yung pinag-aralan namin doon sa magulang niya, bago namin i-pairing. Yung magawa namin yung consistent smash, tsaka sa hard race. So, para at least, nakita naman namin kay David na consistent siya mapa smash race, tsaka hard race. Then, yung last lap namin, bro, nung mga Santa Ana, Cagayan na, bali, umuwi si David noon, mga 800 plus speed. Hindi namin inaasahan na makakauwi pa siya. Kasi yung ganong speed niya, ano na mababa na kasi hindi ganun yung speed niya nun Lagi siyang 1,000, 1,200. Ngayon, nung nakauwi siya nun, gulat kami, nag-aabang yung mga tropa dito. Kita nga, may tama. May ika-ika siya pagdating sa pag-drop niya sa landing board. Yung pala, pagkuha namin, meron pala siyang tama. Dito sa may paa niya, sa kaliwang paa niya dito, dugo ng dugo. Bali, walang tigil yung dugo nung paa niya nun. Tapos inano ko pa siya bro, sinobird ko siya sa coordinator, nag-video, tsaka dun sa mismo BBC may nagulat sila. Dugo ba't nagdudugo, dugo ng dugo yung paa niya. Kaya isa ring reason ba't tinawag siya ni David. Kasi nga sa Bible, si King David, talagang nakita naman natin kahit si Goliath, di ba, yung kalaban niya, hindi siya nagpatinag kahit malakas or malaki yung kalaban niya, pero andyan pa rin siya. Nagpatuloy, lumaban, sumuko. Talagang matibay siya. Oo, kasi duguan, umuwi pa mga kalapatid. Tapos, clock pa, no? Oo. Yun bro, clock pa siya, tapos di rin nasa na makapasama pa sa top 10 overall ng BBC sa dami nating kalaban. Oo, may ilang libo pa lang naglaban-laban nung sa BBCM Last North. Bali, yung total pala ng bro nung first lap ng YBOB, 11,500 plus. Oo, ang dami nun. Yun nga bro, di rin natin inaasahan kasi miski kami ni Airpat, sabi namin parang parang hirap manalo dito. Pero yun nga, syempre pagdating naman sa Lord, nothing is impossible Siyempre naman. Basta pagpe-pray natin, saka syempre, gagalingan natin.